Ay po, aking magandang alam nyo kung inyo lang ulay-ulayin ang sandaling ito na ating pong pagsamba, napakapalad po natin at dapat tayong magalak at matuwa dahil may pangako ang Panginoon sa kanyang mga tao na kung saan man sila nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. Alang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:16, hindi niyo ba naalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon o Banal na Espiritu ay sumasa inyo. Napakapalad po ang mga tao sa tuwing pagtitipon natin na tayo sumasamba na nagdarama nila, nadadarama natin at alam natin by faith na ang Panginoon ay kapiling natin. Isa pong dakilang pagpapala na tayo po ay makaparito para po sa pananambahan. Ngayon po ay pag-celebrate natin ng Lord Supper. Isa pang biyaya na tayo po ay makaisa sa araw po ng pagbubulay-bulay natin na isagawa ang kanyang utos sa atin o ordinansa, sa ibang salin, sakramento ng banal na hapunan. Ito po ay pangako niya na tayo ay kanyang sasamahan. Alam niyo po, pagdating sa sakramento, sacraments, may nagtuturo po niya na ang sakramento ay isang bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano puno daw upang maligtas. Dahil kung wala po ang sakramento, hindi kayo o sino mang tao maliligtas. Pero tanong, ilang sakramento ang mayroon sa isang utos ng relihiyon? Una, kailangan ang bagong silang na sanggol dumaan sa sakramento ng bautismo. Okay? Dahil kung hindi, pag namatay, doon siya pupunta sa limbo. Hindi mapupunta sa langit. Nasa din sa gitna lang na hindi natin alam kung saan. Ngayon, matapos mo ang sakramento ng binyag, kailangan din ang sakramento ng ano yun? Kumpil. Dahil kung hindi ka nakaranas ng sakramento ng kumpil, wala kang Espiritu Santo. So, hindi ka totoong Kristiyano. Ngayon, pag ikaw naman ay lumaki at gustong mag-asawa, kailangan din na dumaan ka sa sakramento ng kasal. Dahil kung hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos at nilagpag mo ang kautusan ng Panginoon, sa kanyang kautusan, ay hindi ka totoong mananampalataya. Mabigat, ano? So, marami pa pong sakramento yan. Na kailangan may sakramento pa ng misa, ng misal. Dahil kung hindi ka magpasakramento ng misa, yung kapatid mong, yung kamag-anak mong namatay na walang tiyak na Kristiyano dahil dito pa ang sakramento, ay nasa purgatorio. Ngayon, kailangan mo ng sakramento ng misa para bawat panalangin mo, isang hakbang ng paa patungo sa langit. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan, ay bitin yung kaya kailangan may misa palagi. Ngayon, pag naghihingalo ka na, kailangan mo pa rin ng sakramento. Anong sakramento po yun? Yun, sakramento ng kumpisal. Kasi pag hindi ka nakapagkumpisal at walang paring dumating na ikay naghihingalo, ay, naku, saan ka? Saan punta? Mamaring impyerno o di kaya sa purgatorio. Now, ilang sakramento ang dapat mong gawin para makumpleto ang pagiging Kristiyano mo? Salamat na lamang sapagkat mayroon lamang isang sakramento na makapagliligtas sa atin na hindi sa ating gawa, kundi gawa ng Diyos na nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesucristo. Siya lamang ang gumawa ng lahat ng kailangang gawin ng taong sakramento upang maligtas. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon.
Pinamagatan ko po ang ating paksa ngayong hapon bilang pagbubulay-bulay natin sa ating Lord's Supper. Ito po ang sinabi nilang huling sakramento. Pag-asa para sa naghihingalong makasalanan. Pag-asa para sa naghihingalong makasalanan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas 23 at babasahin natin ang naghihingalong makasalanan dito. Actually, hindi naman siya na halos namumugto ng hininga, kundi siya po'y nakapako na sa krus at ilang sandali na lang mamamatay na siya. So mayroong naghihingalo na malakas pa, mayroong ding naghihingalo na talagang mapuputol ng hininga. Pero dito malakas pa ito naghihingalo rito. Basahin natin, verse 39 to 43. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito po ang ating paksa, ang asa para sa naghihingalong makasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan pa hinihiling namin ang iyong presensya. Pagkabat na riyan ang iyong presensya, ngunit ang aming hangad ay ang iyong espesyal na presensya sa inyong mga tao. Upang kami, Panginoon, ay makasamba sa iyo, hindi sa aming ganang lakas at karunungan, kundi dahil sa iyong biyaya na aming kakayanan upang kayo'y masamba na ayon po sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng unawa sa inyong mga salita upang makita namin ang katotohanan at ang katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nang mapapansin natin dito ay ang tungkol sa magnanakaw. Sa ibang aklat ng gospel, ang tawag sa kanila ay tulisan. Mas magandang gamitin ko yung tulisan. Ang tulisan ito, sa huling sandali ng kanyang buhay, ilang minuto na lamang, siya dumanas ng pagdurusa, matinding pagdurusa. Nakapako, kanyang dalawang kamay, kanyang paa, ano pa man talagang paghihirap, ngunit tanggap niya ang kanyang parusa sapagkat inamin niya na ang kanyang krimen ay napakatindi at ang karapat-dapat lamang dito ay kamatayan. So umako itong tulisan na ito. Subalit, gayon man ang kanyang kalagayan, hirap na siya, nakuha pa niya at nagawa niyang magmakaawa sa Panginoon. Pasandalin niyo. At dahil sa kanyang paghingi ng pagmamakaawa, tumanggap siya ng higit pa sa awa ang kanyang natanggap sa oras ninyo. Unang-una, pinakinggan siya ng Panginoon sa kanyang panawagan, sa kanyang hiling, sa kanyang pagmamakaawa. Tinanggap siya ng Panginoon, hindi lamang siya pinakinggan, kundi tinanggap pa siya ng Panginoon. At higit sa lahat, yung oras na yun, isinama rin siya sa paraiso ng Panginoon. Isinama siya sa paraiso ng Panginoon. So, tinanggap niya, bakit niya tinanggap ang gayong dakilang pagpapala, mga kapatid? Bakit niya tinanggap ang gayong pagpapala? Dahil ba siya ay nautusan o nagawan ng sakramento? Na alam natin, ang sakramento ay hindi makapagliligtas lahat ng gawa na ritual ng tao. Subalit, may relihiyon na ang sakramento mismo ang makapagliligtas. Pero alam natin, ang makapagliligtas ay si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus. Pero itong tao ito, bakit niya natanggap ang gayong dakilang pagpapala kahit sa bingit na ng kamatayan o ng kanyang paghihingalo? Alam nyo, isang salita lang po, dahil sa pagsusumamo.
pagsusumamo sa Panginoon. Now, gaano kahalaga ang pagsusumamo at saan ito humahantong? Dito po sa ating binasa, hindi maikakaila ang kahalagahan ng pagsusumamo at kung saan ito humahantong. Tingnan natin, gaano kahalaga, una, ang pagsusumamo. Tingnan niyo ang pagsusumamo ng tulisan na ito sa verse 42. Itong pagsusumamo niya. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Wow! Tumawag ka lang pala sa Panginoon. Magsumamo ka lang pala sa Panginoon. At sabihin mo, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, maliligtas ka na. Ganun lang kasimple. At maraming mga tao naniniwala, basta sumampalataya kay Kristo, then you are saved. Just believe Christ, that simple, you are saved. Pero tanda natin, ayon sa konteksto, bakit nagsumamo ang tulisan na ito? Bakit niya nagawa na magsumamo? Alam niyo, ang pagsusumamo sa Diyos, ito po ay biyaya ng Diyos. Hindi ito magagawa ng sino mang tao. Ang ibig kong sabihin, pagsusumamo na dinidinig, pinapakinggan, tinatanggap, at ginawang kaligtasan ng Diyos. Ito po'y biyaya. Sapagkat maraming tao nagsusumamo, pero hindi sila naligtas tulad ng taong ito. Now, anong dahilan kung bakit nagsumamo ang taong ito? Dahil siya ay nagpakumbaba. Meron siyang pagpapakumbaba sa kanyang pagsusumamo. Ayon dito sa ating binasa, ang pagsusumamo ay isang uri ng pagsisisi. At ang pagsusumamo ay isang uri din ng pananampalataya. Pagsusumamo ay mukha ng magkabilang panig na hindi magkahiwalay, pagsisisi at pananampalataya. Hindi ka magsusumamo kung hindi mo alam ang iyong kasalanan. Hindi ka rin magsusumamo kung wala kang pananampalataya sa tagapagligtas. Kaya nga, ito po ay biyaya ng Diyos. Tingnan yung sabi sa Acts 20 verse 21. Una, ang Acts 11:18. Ang sabi sa Acts 11:18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Ang pagsisisi po, kaloob ng Diyos. At ang pagsisising ito, mayroong tamang pananalita at tamang puso. Yan yung pagsusumamo. Hindi po sapat ng tao ay lumuhod mula sa pintuan ng simbahan at siya'y nananalangin na abang-abang, nagmamakaawa, talaga namang nagdinilay-nilay at pumunta sa altar at masabi natin nagsisisi. Hindi po yan. Yan po'y gawa ng Diyos. Pero ang totoong pagsisisi na magbibigay sa iyo ng totoong pagsusumamo, ang sabi dyan, kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos ang totoong pagsusumamo o pagsisisi. At hindi lamang yun. Ang pagsisisi, hindi maaring walang pananampalataya. Acts chapter 20, verse 21. Ganito ang sabi. Acts chapter 20, verse 21. Nagtotoo o nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung sabi dyan, pagsisisi sa Diyos at pananampalataya kay Kristo. Now, ang tulisan ito, ang sabi niya, tayo karapat dapat mamatay sapagkat gumagawa tayo ng kasalanan at krimen. Inamin niya ito sa Diyos, kaya siya'y sumampalataya kay Kristo na siyang makapagliligtas sa Kanya. Hindi ka pwedeng magsisi na walang pananampalataya. Marami pong nagsisisi sa simbahan araw-araw, pero kanilang pananampalataya ay sa bato. Hindi maaaring makapagpapatawad ang bato.
Ang tanging makapagpapatawad lamang ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang bato o ribulto ang nagdusa sa krus para patawarin ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Tanging si Kristo lamang. Kaya nga, yung pong pagsusumamo rito ng isang tulisan ay bunga po ng biyayang natanggap sa Kanya sa mga sandaling iyon na naghihingalo sa krus. Ibig ko sabihin po na naghihingalo, hindi yung naghihingalo, ibig sabihin, ilang minuto na lang o segundo na lang ang buhay niya, mamamatay na siya. Siya po'y nasa pingit na ng kamatayan. So sa mga tuwid, pagsusumamo ay kaloob ng Diyos. Right? Pagsusumamo magdadala sa kanya sa kaligtasan. Like, repentance is a gift from God. And also faith is a gift from God. Maraming tao nagsisisi pero hindi mula sa Diyos. Maraming tao nanampalataya pero hindi mula sa Diyos. Ang pagsisisi ay buhat sa Ebanghelyong napapakinggan. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo. Then, nakita natin, pagsusumamo ay kaloob ng Diyos. Ikalawa, pagsusumamo ay gawang kumbiksyon. Pag sinabi pong conviction o conviction sa Tagalog, ibig sabihin, may nakita ka, may narinig ka na totoo at iyong itinatalaga ang buhay mo na yan ay walang kasinungalingan. That is conviction. Ang totoong conviction sa iyo kapag ka ikaw ay napatunayan ikaw ay criminal, then you are convicted. Na? Sa kaso, napatunayan ikaw ay nagkasala. Pero kaiba po rito. Ganon din po ang dating, pero kaiba po rito pagdating sa kaligtasan. Mayroon kang narinig, mayroon kang napatunayan na totoo, hindi mo pwedeng baguhin yon. Kaya convicted ka sa iyong sarili. Na ang isang taong nagsusumamo, hindi na magagawa ito kung hindi siya convicted sa kanyang sarili, and he is not convicted sa tao na kanyang pinaniniwalaan. Tingnan nyo. Kailan lamang itong taong ito, alam niyo ba, pinagtatawanan niya si Kristo kasama ng kanyang kasamang tulisan. They were laughing at him. At tapos, kanila pang tinutuya si Kristo. Like for example, Matthew 27. Basahin natin yung background pa nito. Matthew 27, verse 37 to 44. Ito ang sabi. At sa itaas ng kanyang ulo, ay iniligay nila ang paratang sa kanya na nasusulat, ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. At may dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya'y inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling. Ang sabi dyan, and those who passed by derided him, wagging their heads. Then 40, na nagsasabi, ikaw nagdidiba sa templo, sa ikatlong araw ay itatayo ito, iligtas ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Grabing panlalait, ng mga tao kay Jesus Christ. Now, ganito rin ang sabi sa mga leaders, mga pare, mga pare leaders. 41. Sa gayon ding paraan ay nilibak siya ng mga punong pare, kasama ng mga skriba at ng matatanda. Lahat po, scribes, leaders sa Jerusalem, even their priests, sabi dyan, na nagsasabi, nagligtas siya ng iba, hindi niya may ligtas ang kanyang sarili. They confess, they admit, they believe that this Jesus Christ na naka-crucify na ay nagliligtas sa iba. Nananiwala po lahat ng religious people ngayon na only Christ can save. But not necessarily they believe Christ as their Lord and Savior. Ito yung mga religious people na ito. Ang sabi sa 42, nagliligtas siya ng iba, hindi na mailigtas ang kanyang sarili. Siya'y hari ng Israel, they believe that. Bumaba siya ngayon sa krus at maniwala tayo sa kanya. Sabi sa 43, nagtiwala siya sa Diyos, kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. No?
lahat po ng mga relihiyong tao, they believe that Jesus Christ is the Son of God. And they also believe the confession of Christ that He is God. Itong people na ito, then 44, tingnan nyo. Sa gayon ding paraan ay inirepusta siya ng mga tulisan na ipinatong kasama niya. Nakita nyo? Itong taong ito, inaalipusta ang Panginoon kasama ng kanyang nasa kanan. Hindi ko alam kung saan, kaliwa ba siya o sa kanan. Pero pareho sila na naalipusta kay Christ. No? Kailan lang, ilang minuto lamang. And yet, ilang sandali lang nagbago siya. Nagbago itong kriminal na ito. Samantalang isa, sige pa rin ang halakha, sige pa rin ang tawad. Inaalin mo lang ang Panginoon, dahil nakabitin din siya at mamamatay na. Pero itong tao ito, nakabitin sa mamatay, nagbago ang puso niya, nagbago ang pananaw niya kay Christ. What happened? Ano nangyari? Alam niyo bakit? Una, tingnan natin ang Luke 23 verse 34. Tingnan niyo kung anong nangyari sa surroundings na yun. Ang sabi sa 34, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide His garments. Now, ang distansya nitong si Christ na nakapako at ang katabi niya, siguro mga 3 feet lang. So, narinig na itong mga tulisan nito na si Jesus Christ ay nanalangin for forgiveness. Nanalangin siya sa kapatawaran nilang kriminal at maging nung mga pare, nung mga scribes and leaders sa bayan ng Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, patawarin niyo silang Panginoon dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isa pa, tingnan natin sa verse 35 to 38. Ang sabi sa 35 verse hanggang 38, ganito ang sabi. Nakatayong nanonood ang taong bayan. Marami. Subalit, tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi. Tingnan nyo, sinasabi ng mga pinuno. Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. 36, nilibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. At sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat na pamagat sa kanyang itaas. At ang sabi rito, ito ay ang hari ng mga Hudyo. Now, ano pong nakita natin doon? Unang narinig nitong tulisan na ito ay ang prayer of forgiveness ni Christ. Pangalawa, narinig niya ang testimony, ang pag-witness, ang pag-share, palagay natin ang pag-preach nito mga sinners na ito tungkol kay Christ. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, Isaiah 55 verse 11 to 10 to 11, sumusunod, na kapag lumabas ang salita ng Diyos sa bibig ng Diyos, hindi ito babalik na walang kabuluhan. Like rain, kapag ang ulan ay bumaba sa lupa, hindi ito bumabalik na hindi muna pinasisibol ang lahat ng mga halaman sa baba hanggang sa ito'y magpunga. Ganon din ang salita, hindi ito lalabas na babalik. Kahit sino pa ang magdilig, sino pang mga, kahit sa isang makasalanan, pagka ang salita ng Panginoon narinig ng tao, mayroon itong kapangyarihan na magbabago ng puso. At ganito po nangyari. Narinig niya ang prayer for forgiveness in Christ, narinig niya ang testimony ng mga persecutors. Ano ibig sabihin nun? Narinig niya ang gospel in a very short time. Nakita niya? Nakarinig siya ng gospel. And what is gospel? Gospel is about Christ. Christ who died for the sin of sinners. And Christ will resurrect again para ipatunayan ng sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Sa mailing panahon, narinig ng tao ito ng tulisan ang gospel. Romans 1:16 says, hindi ko itinahiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas sa sino mang sumasampalataya. So dahil dyan, nagkaroon siya ng takot sa Diyos.
Once na ikay convicted sa truth na iyong napakinggan, na iyong nasaksihan, abay, magkakaroon ka talagang takot. Hindi takot na matatakot ka sa Diyos, kundi respect, reverence. Kaya tingnan niyo ang sabi niya sa Luke 39 to 40. Luke 23, 39 to 40. Ganito sabi, patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako. Pero hindi na, isa na lang ang sabi. Isa na lang. Na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Totoo yun. Sinabi ng kriminal, Kristo talaga siya. Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Alam niya na makapagliligtas siya. Pero, sa pamaraan ng panlalait. Pero tingnan sabi sa 40. Subalit, sinaway siya ng isa. Sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Ano yung pinapakita rito? May takot na siya. May takot siya sabagat convicted siya sa kanyang nakita na sabi doon, this is the King of the Jews. Doon sa kanyang unahan, nakita niya. And he heard the prayer forgives ni Christ. At napakinggan niya rin ang testimony nitong mga taong maripos sa kanya. And that's enough na makonvict siya. Totoo ito. So therefore, nagkaroon siya ng takot. Nagkaroon siya ng respect and honor sa Panginoon. So therefore, yung kanyang pagsusumamo ay bunga ng kanyang faith and repentance. Kaya hindi po ganun lang kadali na, basta you believe Christ and you shall be saved. Now, how can you believe without hearing? Paano ka makakapaniwala kung wala kang napapakinggan? At paano ka makapakinig kung walang nangangaral? At paano ka sasampalatay kung hindi mo kinala ang iyong dapat sampalatayanan? Hindi nangyari. At dahil dyan, itong taong ito, talagang nagsumamo siya, bunga ng kanyang pagsisisi at ng kanyang panampalataya. Kaya itong sabi po ng Biblia, kunin natin sa ibang bahagi ng Biblia, sa ating lahat, sa inyo, lalo na ngayon, wala pa kayong katiyakan ng inyong relasyon sa Panginoon, maring kilala niyo ang Diyos. You believe God. And you believe that Christ died in the cross for you. Pero hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang sa salita, naniniwala ako sa Diyos. Pero ang iyong paniniwala hanggang utak, hindi dumating sa puso. Di tulad ng tulisang ito, narinig niya, pero dumating sa kanyang puso, kaya nagkaroon siya ng tamang conviction. At ang conviction na yon ang nag-udyok sa kanya na magsumamo. Remember me, Lord Jesus. Sabi sa banal na kasulatan, tingnan natin ang Isaiah 55, verse 6 to 7. Ang sabi rito, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Sabi dyan, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa. May time kasi, hindi mo na makikita ang Panginoon. That's the time na nahatulan na ang lahat dahil sa katigasan ng puso. Kaya sabi, hanapin niyong Panginoon habang siya'y matatagpuan pa. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit pa. Then verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Hindi ka pwedeng makahanap sa Diyos hanggat hindi ka muna tumalikod sa iyong kasalanan. Hindi ka makakatawag sa Kanya hanggat hindi mo muna tinalikuran ang iyong kasalanan. At kapag ikay tumawag, well, ang promise dyan, diringin siya. At ito nangyari dito sa tulisan. No? Ang sabi sa Romans 10:13, ang pangako, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So nakita nyo, ang kahulugan, sino ang tumawag sa Kanya ay maliligtas. Ang ginagawa ng marami, simple lang pala eh, just call in the name of the Lord and you shall be saved. Pero context, yung pa sinasabi ng text na ito sa Romans 10:13,
continue natin ang basa. Verse 14. Sabi, how then will they call on Him in whom they have not believed? Then, continue, and how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? 1 Corinthians 1:21, God saved through the foolishness of preaching. Marami po ang nagsasabing foolishness yung pangangaral na yan. Sapat na yung magkaroon ako ng pinag-aralan, nakapag-aral ako sa kung saan. Sapat na yun. Hindi po sapat. Sapagkat kung ang Diyos ay nakilala sa pamagitan ng karunungang pinag-aralan ng mga tao, hindi na kailangan si Kristo. Pero dahil si Kristo ang tagapagligtas, dapat mapakinggan nila, malaman nila na si Kristo ang namatay para sa kanyang kasalanan. Ganun ba kasimple lang ang just believe Christ? Receive Christ in your heart and you shall be saved? That's simple. Pero kailangan po rin natin. Bago ka maka-believe sa Kanya, bago ka maka-trust o receive sa Kanya, there must be a real conviction. At ang conviction na yan ay sa pamagitan ng pagkikinig ng salita upang malaman mo na ikaw ay isang tulisan ng kasalanan at upang malaman mo na anytime mamamatay ka na at kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Tingnan nyo ang sabi ng tulisan na ito sa verse 42 sa ating text. Mayroon siyang conviction, kinilala niya na siya ay sinner, ilang minuto na lang o seconds na lang, mamamatay na siya. Naghihinga doon na. Kaya sabi niya sa verse 42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yun po yung tamang pananalita o admittance o repentance sa Panginoon dahil convicted na siya. Kaya hindi po lahat ng mga nag-altar call convicted. Altar calling is not way of salvation. The way of salvation is to believe Christ. But before you believe Christ, you must hear the gospel preached. Dapat mapakinggan mo muna. Nang sa ganun, convicted ka sa truth. Kaya hindi po basta altar calling. Altar calling cannot save anybody. Only Christ can save them. Hindi yung sabi sa verse 42, sinabi na Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kailan niya sinabi ito? Matapos na makita niya kanyang sarili, matapos na hindi niya nagustuhan pag-alipusta ng kanyang kasamang kriminal at mga tao, mga religious people, pagkatapos na mabasa niya ang placard doon that this is the King of the Jews, at pagkatapos marinig niya mismo sa bibig ng mga mag-aalipusta na this is Christ who saved others. Yan. Sa mga tweet, yung kanyang pagsusumamo buhat sa pananampalataya. Right? At yung pananampalataya ito nagmula sa kanyang puso, tinanggap niya. Convicted siya. Kaya ang sabi sa Romans 10 verse 9 to 10, kadalasan ginagamit ito ng mga ibang pastor sa preaching na ano lang, mababaw lang, superficial ang pagkakapaliwanag. Pagka ikaw ay sumampalataya, sinabi mo sa iba, bibig ay ligtas ka na. Pero context dyan, convicted ang tao ito. Kaya apply sa kanya ang Romans 10, 9 and 10. Sabi dyan, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Convicted siya, kaya sa sumasampalataya mula sa puso, kaya itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapayag, kaya't naliligtas. Simple ba yun? Kung yan ang babasahin natin, simple lang. Kaya ito yung tinuturo ng maraming Kristiyano, just receive Christ, come. Sino may problema dyan, naguguluhan, lumapit sa harapan, and I will pray for you. Follow my
prayer. Panginoon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita din. Then, you are Christian na. Yan po ay isang paraan ng pagliligaw sa mga tao para maniwala na sa kanyang confession, pinagtawad na siya. Hindi po yan. Yung sinabi sa John 1:12, if you believe and confess and receive Christ as your Lord and Savior, then you are saved. Dapat malaman, bago ka makasampalataya, bago ka makatanggap kay Christ, you are convicted that you are truly a sinner and convicted that only Christ can save you through His crucifixion. Yun. So, ang pangako, pangatlo, so nakita natin pagsusumamo sa Panginoon. Ngayon naman, ang pangako ng Panginoon, ay ano? Sabi sa verse 43. At sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama ko sa paraiso. Alam mo guys, kung ano yung puso niya. At ito sinasabi, ay naku, sasayawin ko na yung oras ko dyan pag-atin-atin ng fellowship, pag-atin-atin ng church. Samantalang ang sarap-sarap ng buhay, every Sunday, pwede ako mag-picnic, pwede ako punta sa resort, punta ako doon sa ba yung mga pasyalan doon ngayon, pagka, yan, sa anong beach yung Boracay, at ano pa. Sige, mayroon ako sa'yo doon. Masarap! Kailangan makilala mo si Kristo through preaching. Sa kanalang pag ako ay mamamatay na, naghihingalo, ang sabi sa Bible naghihingalo na, niligtas na. Mabuti ka na paghihingalo. Paano kung halimbawa, kumain ka ng candy, nabulunong ka patay, paano ka makapagsisisi dyan? Na kung nating asahan yun, minsan lang ito nangyari. Ipinatunayan lamang dito na ang Diyos pwede magligtas kahit sa tingit na ng kanyang paghihingalo. Hindi ibig sabihin, maging rule yan na pag naghingalo ka, doon ka lang magsisi. Hindi po yun ang sakramento. There's only one sacrament, and that is Christ's sacrament in the cross. So, ang pangako ng Panginoon. Alam niyo yung pangako ng Panginoon dito? Ang sabi niya, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Mahati natin sa tatlo ito para maunawa natin, hindi ganun kasimple na yung pangako ng Panginoon. Number one, ang promise ng Panginoon is tiyak. Ano ba sa English yung tiyak? Sure. Bakit po tiyak? Ang sabi kasi, truly I say to you. Ang Diyos po ay hindi tulad nating sinungaling. Pagka ang Diyos ay nagsalita, totoo. At mismo si Christ ang sabi, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ang pangako dyan ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa pingit ng Kanyang kamatayan ay tiyak, sapagat ito'y pangako ni Kristo. Ikalawa, ang pangako ay tiyak sapagat ipinangako ito sa isang taong umamin ng kasalanan at sumampalataya kay Jesus. Hindi ito tiyak sa lahat ng sino mang nagko-confess, I believe Christ, I believe God, I believe. Hindi po lahat, kundi doon lamang sa taong convicted ng kanyang kasalanan at convicted na si Kristo lang ang kanyang pag-asa kahit sa bingit ng kamatayan. Marami ngayon naniniwala na kailangan tumulad sila kay Maria Teresa Leonora. Mother Teresa. Mga kapatid, ngayon ika-canonize na siya na talagang napatunayan siya ay saint. Gaya na sinabi ko sa Bible, mga kapatid, only God, tanging Diyos lang ang makapag-declare sa iyo ng pagiging banal o saint. Kailan yun mangyari? Ang sino mang sasampalataya kay Kristo na siyang tagapagligtas dahil convicted siya sa kanyang kasalanan at convicted siya na si Kristo lamang ang makapagliligtas, doon mismo ikaw ay isang banal, ikaw ay isang saint. Hindi dahil sa marami kang nagawang mabubuting gawa gaya ng paniniwala ngayon. Bago canonize, kailangan pati si Edith Peregrina, Edith St. Peregrina,
Kung anong pinagagawa para maging banal, maging santo, mga kapatid. Ang sabi sa Biblia, walang sino mang makagawa ng mabuti na makapagbibigay sa kanya ng katwiran sa harapan ng Diyos, kundi tanging si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang pwedeng gumawa ng righteousness, active and passive. Lahat tayo bagsak, kahit ang pinakabanal pa sinasabi, kahit ang papa o ang pastor, hindi siya kumpleto, makasalanan siya. At dahil dyan, walang ibang makapagliligtas sa kanya kundi si Kristo. At si Kristo, kapag siya ang gumawa sa krus, sapat na yun ang sampalatayanan natin upang ang kanyang righteousness, ang kanyang perfect obedience, ang siyang ibigay sa atin. Kaya kung tawagin tayo ay banal. Hindi tayo naging banal sa ating ginawa, kundi naging banal tayo dahil yung righteousness ni Christ ang siyang binihis sa atin. Perfect righteousness, perfect obedient, active and passive. Only God can declare you that you are saints. Hindi kailangan dito aprubahan kung sino-sino mga tao para mapatunayan ang kapatid. All our righteous deeds are all filthy rags. Sabi sa Isaiah 64:6. Tanging righteousness si Christ lang ang perfecto. So ang pangakong ito ay tiyak. Dahil si Kristo mismo nagsabi, I say to you. Then, kalawa, ang pangakong ito ay dahil sa presensya ni Christ. Tingnan nyo, yung pangako ng Panginoon ay tiyak dahil sa presensya ni Christ. Ang sabi niya, truly I say to you, today you will be with me. Tiyak yun dahil sa presensya ni Christ. He will be with you forever and ever. Ay sigurado. Alam niyo yung anak ko, yung panganay kong anak, si Ramil, yung kalawa namin anak, si Buboy, at maging bunso namin, si DJ. Pangako ko sa kanila, ganito anak, pagka tayo namasyal sa mall, dahil napakarami pong tao sa mall. Ang unang mall doon sa Ayala maliban doon sa SM doon sa Escolta, noong araw, that was 1960s, na doon yung SM ngayon. Pero nagtayo dyan sa Ayala Mall. Ang daming mga tao. Ito ko sabi sa kanila, pagka nagkahiwalay tayo, hindi ko kayo iwanan na. Ano mangyari? Kahit ano mangyari pa, kahit abutin kayo maghapon, magdamag, huwag kang aalis sa lugar na doon tayo nagkahiwalay. At yan ang kanilang paniniwala sa akin, I will be with you. Kaya, minsan nagkakalayo talaga kami. Pero sa oras man lang pong maghanap, wala yung anak ko, pero alam kong andun yung mga anak ko, tiwala sila sa sinabi ko na ako'y pupunta sa kanya, anumang oras, gano'ng katagal. At patagpa nga namin nandun, naglalaro lang eh. Naglalaro lang, yung aming panganay, naglalaro, may mga lipstick siya, dahil hinalikan siya ng mga sales lady ron. Pero kung tutusin, iniwanan ko pa rin siya. Pero ang sabi ni Christ, I will be with you. Kailanman hindi kanya iwanan anuman ang problema mo, anumang kalagayan mo, anumang sitwasyon, anumang panahon, He will be with you. Kaya po, ang pangako ng Diyos ay tiyak at presensya at ikatlo, pangako ng Diyos ay may lugar. Sabi sa 43, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Kaya tiyak po ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng inakalan yung pangako ng mundo, even your career, pwede kang biguin yan. Kahit asawa mo, pwede kang biguin. Pero kung si Kristo ang iyong pag-asa, hindi ka mabibigo. Never. Today, I will be with you in paradise. Yung pong paradise, alam natin, it is a place of safety. Wala na pong ibang safe na lugar maliban doon sa lugar na pinangako ng Diyos ang paradise. Now, one way, pagpapaliwan ng paradise, kung tawagin yan doon sa Luke chapter 16, is the Abraham's bosom. Kanlungan ni Abraham.
Okay? Kanlungan ni Abraham. Yan ay nagpipicture o isang metaphor yan ng totoong kahulugan yan ay langit. Ang lugar kung nasaan ang Diyos. Yan po ay langit. Revelations 2:7, 2 Corinthians 5:8, to be absent in the body is to be with the Lord forever. Kaya nga po, ang pangako ng Diyos doon sa mga taong convicted na nagsusumamo, diyan po. Kahit naghihingalo na. So ano pong lesson na makuha natin dito? Para po sa ating Lord's Supper. Now, maniwala ka o hindi, tanggapin mo hindi, tayo po yung mga sinilang na tulisan. Tulisan ng kasalanan. For it is written in the Word of God, o sa Bible, Romans 3:9, no one is righteous. No, not even one. For all have fallen into sin and short siya sa glory of God. And the wages of sin is death. Marahil ngayon, natutuwa ka sa mga kasalanan. Pero, tanda mo, ang dulo niyan is kamatayan sa impyerno. And no one can save you. Not even your religion, not even your education, not even your career, not even your wife, not even your husband. Only Christ. Without Christ, you are nothing. Apart from Him, you can do nothing. Tayo po yung mga tulisan. I-admit natin o hindi, we are tulisan. Why? Romans 5:12, dahil sa isang tao, lumaganap ang kamatayan. Ang kamatayan lumaganap dahil sa kasalanan. At lahat tayo mamamatay. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay mga tulisan sa kasalanan. Iba-iba nga lamang krimeng ginagawa natin. Yung iba, adultery, yung iba, pagnanakaw, yung iba, kumapatol sa kapwa lalaki, yung iba, kumapatol sa kapwa babae, yung iba, rebelyo sa magulang, yung iba, maraming klase tayong pagkatulisan. Sinungaling, number one ang sinungaling, we are tulisan. Walang pagkakaiba. At gumagawa tayo ng kasamaan. Sinabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Admit it or not, makasalanan ka. And you need Christ. Pero hanggat hindi mo naranasan na sa iyong sarili, hindi ka convicted na ikaw ay sinner, kailanman hindi ka magsisisi. Hindi ka kailanman magtitiwala kay Kristo as your Lord and Savior hanggat hindi mo nakita na anytime now na ikaw ay mamamatay at mamamatay ka sa iyong kasalanan. Sana yung ating pagsampalataya kay Kristo at ang ating pagsisisi ng kasalanan ay i-picture natin kalagayan ng tulisan na ilang sandali mamamatay na lamang. Sapagkat hanggat tayo ay nagsisisi ng kasalanan na marami pa tayong panahon para gawin ng ibang kasalanan, mga kapatid, wala pong totoong conviction. Ang totoong conviction, you are going to hell anytime. Kaya kailangan mo ang magsisi at tumanggap kay Yesu Kristo. Yun po yung tamang pag-amin na tayo tulisan sa kasalanan. Ngunit, tanda natin, ang tanging may pag-asa sa buhay nito ay ang mga makasalanan nila. What? Oo. Sapagkat ang sabi ni Christ, hindi siya naparito para sa mga righteous people. Siya naparito for sinners. Kaya kung ikaw inaamin mo, ikaw makasalanan, ang laki ng pag-asa mo. Ang laki ng pag-asa mo sapagkat ang kaligtasan ay para sa iyo. John 3:16, ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have
everlasting life. Yan yung napakalaking pag-asa sa atin. Yun ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak para sa mga makasalanan tulad ko, tulad mo. At kung yan i-deny mo, mga kapatid, hindi siya na paligtas ka, kundi i-condemn ka sa iyong self-righteousness. Kaya masabi ko sa iyo, kaibigan, ang laki ng pag-asa mo. Napakalaki ng pag-asa mo. At ang pag-asa niyan ay kaloob ng Diyos sa iyo. Huwag mong hayaan na lumakpas ang pag-asa niya. Huwag mong hayaan. Huwag mong ipagpabukas. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, today is the day of salvation, not tomorrow. Before itong tulisan na ito, bulag siya sa katotohanan eh. Di ba? Bulag siya talaga sa katotohanan. Ang alam niya mabuti siyang tao, yung alam may busy siya, tulisan. Ang alam niya mabuti siyang tao, pero nung siya inapako sa cross, alam niya convicted siya sa gobyerno ng Romano kasi makasalanan. Wala siyang pag-asa, mamatay na siya. Bulag siya. Pero nung marinig niya ang share ng mga tao ng lalaki kay Jesus, nung mabasa niya ang placard sa unuhan ni Kristo at marinig niya ang panalangin ni Kristo ng kanyang pinapatawad ay mga makasalanan. Hindi niya pinapatawad ang mga walang kasalanan, kundi pinapatawad ni Kristo ang mga makasalanan. Kasama siya ron. Nagbago siya ng kanyang pananaw. He was convicted. Kaya siya po ay nagsumama. At itong sinabi ni Apostol Pedro, na sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, ano kung sabi sa 1 Peter 1:23? Ang sabi diyan, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Kaya napakahalaga ito talagang pakikinig because listening, ito yung listening ng gospel, ito yung simula ng pananampalataya. At kapag may pananampalataya ka, hindi naman mula yan, ikaw ay ipinanganak na muli sa kapangyarihan ng salita. Marami pong ayaw makinig ng gospel. Dinideny nila ang kanilang sariling kaligtasan. Kaya mga kaibigan, kahit ay kay Kristiyano na, makinig ka pa rin sapagkat dito napapalakas ang iyong pananampalataya. Kaya kung walang pakikinig, hiwalay ka kay Kristo. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan at para sa ikatitibay at kiralago ng mga taong naligtas na. Kaya napakalaga po ang Ebanghelyo. So ito po yung ating paksa, pag-asa para sa naghihingalong makasalanan. Tandaan niyo mga kapatid, hanggat hindi nyo inaamin na kayo naghihingalo, ibig sabihin, nasa danger ka na ng judgment ng sin anytime. Hindi ka maaaring magsusumamo. Hindi mo magawa. Pwede mo magawa sa bibig lamang, pero hindi sa puso. Kaya, ito'y tanggapin mo, paniwalaan mo, na ikaw'y naghihingalo na, araw-araw naghihingalo ka. Kailangan mo si Jesus ang magbibigay ng buhay. Tayo mo na lang ito.